Ang tapang mo naman. Hindi mo ba alam na ito ay teritoryo ko? Ang tapang mong manggulo dito. Wow, ang cool na babae. Parang pamilyar ang pakiramdam. Hindi kasing galing ng Rue ko. Miss Anru. Rue. Rue. Madam, si Mr. Zhuang ay hindi talaga lalaki. Wala kang aruga sa kanya. Dahil wala kang silbi, nasa harap mo lang ang oportunidad, pero hindi mo pa rin napapanalo si Mr. Zhuang. Alam mo ba kung ilang babae sa buong buhay nila ay hindi man lang makakita ng isang lalaking ganito ang antas? Miss Anru, bakit kayo personal na pumunta? Oh my. Akala ko kung sino. Nagulat mo ako. Sa loob lang ng ilang araw, lalo ka pang gumanda. Ang tamis ng dila mo. Utang namin sa iyo ito. Tuwing may gulo sa KTV namin, personal mo itong inaasikaso. Dahil pinili ninyo ang aming Shengi Security Company, tiyak na hindi ka namin bibiguin. Uy, aalis na ako. Ano yun? Boss, tungkol pa rin sa personal na bodyguard. Tinanggihan na niya, mahigit 100 naming tauhan, lahat ay mga elite. Pinabalik na naman? Hindi ka panipaniwala. Pumipili ba siya ng bodyguard o kasintahan? Kailangan ba niyang maging ganyan kapihikan? Kung tutuusin, ang taong iyon ay kilala sa industriya bilang malamig at walang puso, masakit magsalita, mayabang, at isang moody na demonyo. Sino ba talaga ang kabilang partido? Ang pinakamayamang tao, Zhuang Zishen. Zhuang Zisheng? Boss, kilala mo siya? Oo. Sige. Ako na mismo ang tatanggap ng trabahong ito. Kagagaling ko lang mula sa ibang bansa. Kaya pag-uwi ko, dapat akong maglaan ng oras upang bisitahin ang matandang kaibigang ito. Anru, kapag may nakatatanda kang makita, hindi ka ba marunong bumati? Sige, Ang pagpapadala sa iyo sa ibang bansa noon ay para supilin ang iyong ugali. Ngunit ngayong bumalik ka, mas lumala ka pa. supilin ang ugali ko. Akala ko, gusto ninyo akong mamatay doon. Pinadalhan ko si Miss Joe ng 100,000 bawat buwan. Hindi ba yun sapat para mabuhay ng komportable? 100,000? Pero ang aking card, bakit hindi ito nakatanggap ng kahit anong deposito? Ewan ko kung ang 100,000 na yon bawat buwan ay ginastos sa alahas ni Mingju o sa beauty card ni Miss Joe. Suga and Mingju, noon ginamit ninyo ang lahat ng paraan para itaboy ako sa ibang bansa. Inagaw ang shares ng aking ina at ngayon paniningil ko sa inyo ang lahat. Hindi mo ba siya binigyan ng pera? Mahal. Nag-aalala ko na si Ruru. Sa dami ng perang iyon, sa ibang bansa, baka matuto ng masamang ugali. Anak ko siya. Kung hindi mo siya bibigyan ng pera, baka magsalita siya saan mapupunta ang reputasyon ng pamilyang An. Itay, nakita ko si ate na nagtatrabaho sa KTV kagabi na may ilang lalaking nakapaligid sa kanya. Nasa ibang bansa siya, tiyak na ganun din siya kumikita. Huwag sa kang may tarla, itay. Itong walang hiya at suwail na anak, isang kahihiyan sa pamilyang An. Makikipag-ugnayan na ako sa pamilyang Qi at ipakasal siya sa young Master Qi. Ang pamilyang Qi ay isa kamang mayayamang pamilya. Kahit hindi kasing yaman ang nangungunang pamilyang Zhuang, mas mabuti pa rin ito kaysa sa pamilyang An. Pinapaboran pa rin ni Itay si Anru, binibigyan siya ng napakagandang kasal. Ang tatay mo ay nagmamalasakit lang sa kanyang mukha. Ang kasalang ito ay napagpasyahan na noon pa. Takot lang siya na sabihin ng iba na siya ay may kinikilingan. Ngunit ang babaeng iyon, sa mga nakaraang taon sa ibang bansa, natutong maging matalino. Huwag kang mag-alala, Mingju. Ang kasal sa pamilyang Qi ay para lang sa'yo. Pinalaki ko ng malaki ang kumpanya. Bakit hindi pa ako nilalapitan ni Ruru? Dahil ba hindi ako sapat na mayaman? O hindi sapat na mataas ang aking katayuan? O may iba ba siyang minamahal?
Assistant Lee, na-stress ng sobra si CEO Zhuang ngayon. Lahat ng dokumento at iba pa ay itinapon na. Pasok. CEO Zhuang, ito ang Shengyi Security Company. Ang impormasyon tungkol sa susunod na bodyguard ay naihatid na. Pakitingnan. Ito na ba ang pang-11? Abisuhan si Shengyi. Kung walang mahanap na angkop na kandidato, kakansilahin namin ang kooperasyon at babayaran ang penalty. Ang taong namamahala sa Shengyi ay nagsabi na ang bodyguard na ito ay babae. Sinabi ko na walang babae. Maliban kay Ruru, wala akong ibang gusto. Totoo, isang babaeng bodyguard, paano niya mapoprotektahan ang kaligtasan ni Mr. Zhuang? Pagkatapos, abisuhan si Shengyi. At ipaalam sa kanila na kung walang mahanap na angkop na kandidato, kakansilahin namin ang kooperasyon. Oh, Ano? Kinansela ni Zhuang ang kooperasyon at hinihiling nila na magbayad kami ng doubling penalty. Nawawala ba sa katinuan si Zhuang Zisheng? Oo. Kahit ang resume mo ay ibinalik, Zhuang Zisheng. Mukhang nakalimutan na niya ako. Patay na siya. Ibigay mo sa akin ang numero ng telepono niya. Young Master Chi, tingnan mo ang kasunduan sa pagitan ng ating mga pamilya. Ay inayos na matagal na ang nakalipas. Kaya bakit hindi kayo ni Ruru mag-engage ng mas maaga? magaling. Dahil sinabi ni Uncle, Gagawin natin ito bukas. Magaling. Umalis ka. Young Master Chi, uminom ka ng tubig. maupo ka. Ruru, halika rito ng mabilis. Si Tatay ay nakipagkasundo kay Young Master C. Mag-engage ka bukas. Ikaw ang nagsabi niyan. Tinawag mo ako pabalik para sa isang bagay. Napakaapura? Para ibenta mo ako? Oh, Ana, ang pagpapakasal sa tagapagmana ng Ki ay isang pagangat. Huwag mong sabihin na ibenta. Ayon sa impormasyong nakuha ko, ang pamilya Ki ay mukhang masagana sa ibabaw, pero ang kanilang pondo ay talagang ubos na at malapit na silang bumagsak. Ang pamilya Ki dati ay nais makipagtulungan sa Shengyi, pero tinanggihan ko sila. Ang pamilya An ay hindi pa alam. Oh, ate, ang pagpapakasal sa tagapagmana ng Ki ay isang malaking biyaya. Maraming babae ang hindi man lang mangarap niyan. Sige, kailan ang kasunduan? Bakit hindi ka nagpapalit ng damit mo? Kumain muna tayo. Kung sakali, paano kung magbago ang mga bagay? Tama ba, Tia Joe? Baka ang maliit na babaeng iyon may alam? Ruru, ano ang sinasabi mo? Ang iyong pakikipagkasunduan sa tagapagmana ng Ki ay tiyak na. Paano ito magbabago? Hindi, dapat nating tiyakin. Ang bagay sa pagitan ni Mingzhu at ng tagapagmana ng Ki ng mabilis, bago sirain ng maliit na peste ang mga bagay-bagay. Siya nga pala, mahal. Nakita mo ba si Mingzhu? Ang mapagmataas kong kapatid na babae na mahilig magpasikat, nasaan si Minju? Dahil sa kanyang personalidad, dapat ay dumating siya ng maaga. Ah, tama. Nakita ko lang, isang lalaki na tumutulong sa kanya sa isang kwarto ng hotel sa itaas. Hindi sila... Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ngayon ang aking engagement party, pero hindi ako maaaring tumayo lang at hayaang abusuhin ang aking kapatid. Kailangan kong pumunta para iligtas siya. Kaawa-awa kong kapatid na si Mingzhu. Ruru, anong ginagawa mo?
Nako, nandito na si Andrew. Ano ang dapat katakutan? Kapag dumating si Andrew, masasabi ko na lang sa kanya na ang gusto kong pakasalan ay ikaw. Ikaw ang munting manloloko, ha? Dinala pa niya lahat ng mga panauhin. Ano? Plano ko sana na si Mommy ay magdala lang ng tatay at ng pamilya Key para ang target ng engagement ay mailipat ng maayos sa akin at hayaang si Andrew ay mapahiya sa pamamagitan ng pagiging iniwan sa harap ng lahat. Hindi ko inaasahan itong munting sinta na dalhin lahat ng mga panauhin. Ate Mingju, okay ka lang ba? Nandito si ate para iligtas ka. Okay lang, huwag kang matakot. Nakalak ang pinto, hindi sila makapasok. Nandito na kami. Ate? Talaga bang nakipagtalik ka sa aking fiancé? Binabati kita, binabati kita. Binabati kita, binabati kita. Binabati kita? Malinaw na nakamit ko ang layunin na ma-engage kay Ki Gaofei. Pero bakit sobrang sama ng loob ko? Ang taong pinagtawanan at pinahiya ngayon, dapat si Andrew na iniwan. Okay lang. Malapit ka nang magpakasal sa pamilya Ki. Isang mayamang babae ng gayong prestihiyosong pamilya. Ang probinsya ng si Andrew, Hindi kailanman makakarating sa ganoong kataasan sa kanyang buhay. Walang hiya ka. Sinira mo ang reputasyon ng pamilya Ki. Tatay? Anyway, ang pagpapakasal sa isang anak na babae ng pamilyaan ay walang iba kundi upang tulungan ang pamilya Ki o na-marginalize ang pamilyaan. Ang bang babae kasal sa probinsya ng si Andrew ay hindi kasing ganda ng pagpapakasal kay Mingju, hindi ba? Ang imbitasyon sa engagement na ipadala na sa lahat. Ng mayayamang pamilya sa lungsod. Lahat ay may pangalan ni Andrew. Ang mamahal ng imbitasyon. Hindi na tayo pwedeng magpadala ng bago, di ba? Anyway, kailangan lang nilang malaman kung sino ang pakakasalan niya. Chi Gaofei? Pamilya Chi. Ang isipin lang na si Miss Anne Ay may gusto sa isang tao. ay halos sirain ang opisina ni Mr. Zhuang. Ngayong engaged na si Miss Anne, Malamang gigibahin niya ang kumpanya. Isang pamilyang Chi na malapit ng mabaon sa utang. Paano nila mabibigyan ng kaligayahan si Ruru? Ruru. Hindi ka ba makapaghintay sa akin? Mr. Zhuang ito. Kasalanan ko lahat at hindi ko agad natagpuan si Ruru. Hinayaan ko siyang makipag-engage sa iba. Mr. Zhuang, pero 10 taon akong nagtrabaho. Araw-araw iniisip si Ruru. Kinalimutan na lang niya ako. Mr. Zhuang, ikaw, Gusto kong makita kung anong klaseng lalaki. Kung hindi siya karapat-dapat kay Ruru, ako mismo ang magbabalik sa kanya. baka isipin ng iba ikaw ang lalaking ikakasal. Hindi kasing tangkad sa akin, hindi kasing gwapo, hindi kasing yaman sa akin. Ruru, ano ba ang nakikita mo sa kanya? Ilang tao ba ang mas mayaman sa'yo? Ay ipadala ang regalo ko. Opo. Ruru, kung ito ang kaligayahang gusto mo, bibitawan na kita. Yan ba ang ex-girlfriend mo sa stage? Umiiyak ng ganyan? Ang pamilyar ng babaeng ito, parang may napanood na akong ganito. Wala kang pakialam. salamat sa pinakamayamang tao, Presidente Zhuang, sa pagbibigay ng regalo sa kasal ng bagong kasal, isang tseke na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Sabi ni Presidente Zhuang, lahat ng perang ito ay mapupunta kay Miss Anne. Nawawala ba sa sarili si Zhuang Zisheng? Nagbibigay ng 1 bilyon? Ano ang sinabi mo? Tama! Hindi naman siya ang ikakasal. Bakit siya nakikialam? At magbibigay ng ganon kalaki? Umasa ako na makita ang pamilya Ki at Ann na magwasak sa kanilang mga sarili. Ngunit ang bigla ang 1 bilyong ito ay sapat upang buhayin ang parehong kumpanya.
Zhuang Zisheng, determinado ka bang kalabanin ako? Miss, yung mga aksyon ni Presidente Zhuang ay tila walang kinalaman sa'yo. Huwag kang magpaloko. Kawili-wili. Sa ngayon, isang tao lang ang nangahas na tumitig sa akin ng ganyan. Bukod doon, ang iba ay nagkaroon ng napakasamang wakas. Hindi lang kita tititigan, kaya kitang sipain. Oy, hindi ka binigyan ng waiter ng plastic bag. Ikaw lang ang nagpapanggap. Ako, ikaw... Bakit parang maganda ang pakiramdam? Presidente Zhuang, nasipa ka. Tila kinakailangan na maghanap ng bodyguard. Abisuhan ng Shengi Company na magpadala ng tao upang magulat bukas. Opo, sir. Hindi ko inaasahan na makikilala ni Mingzhu si Presidente Zhuang at kahit pa siya ay mapapagastos ng 1 bilyon ng labis-labis. Ang ating Mingzhu ay tunay na nagdala ng karangalan sa pamilyaan. Mingzhu, bakit hindi mo... Ipakilala si Presidente Zhuang sa Nimmermore? Sa ganung paraan, kung ang pamilyaan at Xi ay makipagtulungan sa Zhuang Group, mas mahalaga iyon kaysa $1 bilyong na tseke. Pagkatapos susubukan ko, makipagkita kay President Zhuang. Zhuang Zisheng, Hintayin mong personal kitang bugbugin. siya na naman. Ang mga damit kahapon ay nagkakahalaga ng 500,000 sa kabuuan. Iwan mo ang pangalan mo. Ang aking sekretarya ay makikipag-ugnayan sa iyo mamaya. Kung hindi mo kayang bayaran, puputulin ko ang makulit mong binti. Pagkatapos mabubura na ang utang. Pagkatapos, magtataas muna ako ng 1 milyon. Gago! Ikaw, Bakit hindi mo mapigilang gustong manakit sa kanya? Bakit hindi ako nagagalit? Sa halip ay hindi ko mapigilang maghanap ng paksang pag-uusapan? Kalimutan mo na. Una tawagan. Si Zhuang Zisheng. Ano ba yan? President Zhuang, sinipa ka na naman? Alamin mo ang impormasyon tungkol sa babaeng iyon. Oo. Susuriin ko ngayon. Nasaan ang mga bodyguard ni Shengi? Hindi nag-uulat para sa tungkulin? Pagod ka na bang magkaroon ng masyadong maraming pera at gusto mong magbayad ng multa? Kung sobra-sobra na, ipamahagi mo na lang sa kalsada. Hahanapin ko sila agad. President Zhuang, si President Wen mula sa Lengming Group ay nag-aanyaya sa iyo na pag-usapan ng kooperasyon. Hindi ka pa ba nakakakuha ng sapat na araw kamakailan? Hindi ko inaasahan na mag-aalala ka ng sobra, President Zhuang. Pagkatapos magpaaraw ka pa para walang magtawag sa iyong tanga. Dahil sa masamang balita, bumaba ng ilang puntos ang stock ng Lemon Media. Pag-usapan ng kooperasyon, hindi siya karapat-dapat. Oo. Mr. Zhuang, narito ang iyong kape. Salamat sa pag-contribute sa aking esophageal cancer. Ulitin, Sinubukan ko lang gumawa ng mainit na kape para painitin ka, Mr. Zhuang. Sa ngayon, puno siya ng galit. Pero meron pa akong isang napakahalagang dokumento na kailangan ng pirma ni Mr. Zhuang. Ano ang dapat nating gawin? Assistant Lee, ikaw na. Sige, pumunta ka. Anyway, magdadala ka ng kape mamaya. Hello? Excuse me, ito ba ang opisina ni Zhuang Zisheng?
Ito ba ang opisina ni Zhuang Zisheng? Ikaw ba ang bagong bodyguard ni Sheng Ye? Oo. Mukha kang pamilyar. Nakita kita sa Kazufi. Oo. Dahil bodyguard ka, hindi ka dapat matakot na mapagalitan, di ba? Ano nang ibig mong sabihin? Ibinibigay ko sa iyo ang dokumentong ito. Pumasok ka at ibigay kay Mr. Zhuang. Sandali lang. Nag-utos si Mr. Zhou. Pumunta agad sa meeting room. May mahalagang anunsyo. Dahil ikaw ang bagong bodyguard, dapat sumama ka rin. Mr. Zhuang, Ako si Miss Anne. Maraming salamat. Talagang nagustuhan ko ang regalo na ibinigay mo sa engagement banquet. nagtataka ako kung ang pamilya An Ay maaring ga makipagtulungan sa iyo, Mr. Zhuang. Mangyaring samahan kami sa pagkain. Nagpadala sa akin ng mensahe si Ruru. Pero bakit siya nagsasalita ng napaka-formal? Nakalimutan na ba niya ako? Gusto mo pa bang lumayo sa akin? Ang pulong na ito ay pangunahing nagpapahayag ng hinaharap na kooperasyon sa pagitan ng Zhuang Group at ang pamilya An. Siya yun. Siya si Zhuang Zisheng. Ang isang maliit na kumpanya tulad ng pamilya An ay talagang karapat-dapat na personal na makipag-ayos si Mr. Zhuang ng partnership. Lahat? May mga pagtutol ba? Tutol ako. Tanggalin siya. Opo, sir. Lakas loob mo akong tanggalin? Sino ka ba sa tingin mo? Zhuang Zisheng. Ako ang tiyahin mong si Andrew? Ako ang tiyahin mong si Andrew? Saan galing ang babaeng ito? Siya ay naglakas loob na tawagin si Mr. Zhuang na demonyo sa kanyang buong pangalan? Hindi ba siya naghahanap ng gulo? Nagdilim ang mukha ni Mr. Zhuang. Gusto niyang makakuha ng atensyon sa ganitong paraan, tama ba? Ngunit ang trick na ito ay walang epekto kay Mr. Zhuang, isang lalaking immune sa mga babae. Humanda kayong magalit kay Mr. Zhuang at ma-blacklist sa buong lungsod. Huwag niyo kaming idamay. Magpakatino ka? Zhuang Zisheng. Magpakatino ka. Ruru. Miss na miss kita. Ruru, bakit ka dumating ng hating gabi para makita ko? Pinadala ako sa ibang bansa. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Akala ko may asawa ka na. Hindi ka naman nagtanong. Kaya ano ngayon? Single ka? Single rin ako. Talagang bagay tayo. Zhuang Zisheng. Mari mo ba akong bitawan muna? Ruru, ang dami kitang na-miss sa 10 taon na ito. Paano ba naman naging mas gwapo pa ito? Mukhang matibay din. Ruru, hala hawakan mo? Bakit pagkatapos ng 10 taon, naging napakadaldal mo? Mr. Zhuang, si Miss Anne, ang tumawag sa front desk tungkol sa kooperasyon na hindi mo pa sinasagot. 1 bilyong tseke? Para sa kooperasyon ni Zhuang sa pamilyaan? Napagkamalan kita. Kung hindi, paano siya magiging karapat-dapat na pag-usapan ang kooperasyon kay Zhuang? Tanggihan mo siya. Huwag mo nang payagan na tumawag ulit. Opo, sir. Sandali. Sa una pumayag ka. Mas maganda ang ideya ko. Hindi mo ba narinig na sinabi kong pumayag ka muna? Ang taong ganap na makapangingibabaw at magpapabago sa desisyon ni Mr. Zhuang ay sa wakas ay dumating na. Sige. Hindi ko inaasahan na pumayag pala si Mr. Zhuang na makipagtulungan. Si Mingzhu talaga ang mabuting anak ni Itay. Mula ngayon, ipagkakatiwala ko ang pamilyaan sa iyong pamamahala. Sayang lang at si ate. Ay hindi marunong mag-manage ng kumpanya. Kung hindi, dapat nakuha rin niya ang shares. Lumaki sa probinsya ang ate mo. Paano siya makakapantay sa'yo na mula bata ay nasa ganoong mundo? Kung hindi, paano siya mananalo sa loob ni Mr. Zhuang? Kaya pala taga-probinsya siya.
Buti na lang si Mingju ang napangasawa ko. Dapat matuto ka ng asal mula sa kapatid mo. Kinakausap mo ba ako? Mr. Zhuang, nandito ka na pala. Mr. Zhuang, umupo po kayo rito. Mr. Zhuang. At si Mingju. Ang gwapo ni Mr. Zhuang. Kung sakaling ligawan niya ako. Sige. Mr. Zhuang, nagkamali po ba kayo ng upuan? Mr. Zhuang, salamat po sa pagdating. Mr. Zhuang? Kailan po kami pumirma ng kontrata? Hindi nagmamadali. Nagpaplano akong mamuhunan kamakailan sa isang bagong kumpanya. Ang industriyang ito ay sumisikat at magdadala ng malaking kita. Mr. Zhuang, hindi ko alam kung aling kumpanya ang tinutukoy mo. Shengi Security Company. Anru, umupo ng maayos. Huwag mong isturbohin si Mr. Zhuang. Paumanhin, Mr. Zhuang. Ayos lang. Mr. Zhuang, ang Shengi Security na binanggit mo ay narinig na rin ng aming pamilya Qi. Sa nakaraang 2 taon mula sa ibang bansa, lumitaw ang isang dark horse na kumpanya. Hindi ko lang alam kung yung gaming pamilyang An at Shi or iwan mo version na mamuhunan kasama ninyo. Hanggat ang pamilyang An ay nakatali sa pamilyang Zhuang, ang pamilyang Qi ay muling mabubuhay agad. Hindi ako tumatanggap ng 2 bilyon o mas mababa na pamumuhunan. Si Zhuang Zisheng ay talagang walang awa. Kinukuha niya ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Qi at An upang magbid. Cao Fei, ang dalawa nating pamilya ay maglalagay ng tig 1 bilyon. Si President Gao ay nagbigay kay Mingju ng 1 bilyong regalo sa pakikipagtipan. Ang mga pamilyang An ay nakaligtas sa hirap. Skayud pa man ang kasalukuyang ari-arian ng pamilyang Qi. Mahirap tipunin ang 300 milyon. Mukhang kailangan nating humanap ng paraan para mas mag-ambag ang pamilyang An. Mabuitya. Mingzu, ikaw talaga ang swerteng bituin ng aming pamilya. Ang kumpanya ay nasa kanyang mga kamay. Tiyak na aangat ang pamilyang An kasama siya. Mama. Ayos ka lang ba? Nagkamali ako. Alis na ako ngayon. Ano bang problema mo? Hindi sinabi ni Ginoong Zhuang na aalis siya. Alis din ako. Sige, ingat Ginoong Zhang. Ruru, maganda ba ang ginawa ko ngayon? Ginalaw lang ni Ginoong Zhuang ang kanyang mga labi. At sa ilang salita, dinala niya sa Shengi ang 2 bilyong pamumuhunan. Wala yon. Kung magtagpo ang ating mga labi, ang buong trilyong yaman ng pamilyang Zhuang ay magiging iyo. Sumpayan si Zhuang Zisheng. Bakit siya nagiging mas ligaw habang tumatanda? Ruru, nung bata tayo, pinrotektahan mo ako. Ngayon, kaya na kitang protektahan. Paano kung magpakasal tayo? Oy, Zhuang Zisheng,
Hindi mo ako gustong protektahan. Gusto mong magiganti sa akin? Dahil lang nung bata tayo, sinipa kita ng ilang beses? Gusto mong gugulin ang natitirang buhay mo sa pagpapahirap sa akin? Ruru. Ginoong Zhuang, nandyan ka ba? Ginoong Zhuang, may sasabihin ako sa iyo. Buti na lang one-way glass ito. Hindi siya nakakakita. Hindi. Nakakahiya ba ako? Oh. Tayong dalawa ang magkasama, yun ang nakakahiya. Mabubunyag ang plano? Manatili ka lang, umalis na tayo. Hoy! Kumusta, Mingzhu? Mr. Zhuang, pumayag bang babaan ng kaunti ang investment? Okay lang. Hanggat may gusto man lang si Mr. Zhuang sa akin, ang pamilyaan ay makikinabang sa hinaharap. Talagang may kakayahan si Mingzhu. Hindi tulad ng walang galang na anak na si Anru. Dapat ay pinakasalan na siya noon pa man. Para hindi masira ng walang modo at galing probinsyang ito ang mood ni Mr. Zhuang. Miss Anne, nasa meeting pa si Mr. Zhuang. Pakiupo muna rito at magpahinga. Hintayin na personal na ayusin ni Assistant Zhuang ang isang upuan sa workspace para sa'yo. Executive Lee, tawagin mo na lang akong Anru. Sige, Miss Anru. Bukod kay Kuya Zisheng, hindi ko pa nakita si Executive Lee na naging ganito kagalang sa iba. Sino ang babaeng iyon? Iyon ang personal na bodyguard ni Mr. Zhuang at isa rin sa kanyang pinakapinararangalan na panauhin. Kaya wag mo siyang kailanman bastusin. Hindi ba siya isang bodyguard lang? Sa huli, lingkod pa rin siya. Hoy, gawan mo ako ng kape. Hoy, gawan mo ako ng kape. Hoy, bingi ka ba? Sinabi kong gumawa ka ng kape. May kapansanan ka ba? Tinatawag mo ba akong walang kamay at paa? Tinatawag kitang walang utak. Ang baguhang iyan, ang kapal ng mukha. Si Miss Ruan ay kababata ni Mr. Zhuang, ang tanging taong pinapayagan na pumasok at lumabas ng malaya sa kumpanya. Ang inaasahang magiging mistress Ay naglakas loob na pagalitan si Miss Ruan. Sino ang mag-aakala na si CEO Joe na hindi nagde-date nun ay sa wakas may in love? Gusto kong makita na mawalan siya ng ulo para sa isang dilag. Ah, si Ruan Meng pala. Kaya pala gusto ko siyang saktan. Kasing inigay niya nung bata pa siya. Naglakas loob ka bang saktan ako? Pasensya na dyan. Ugali sa trabaho. Sabi ko, ugali sa trabaho. Ikaw, ipapasap ako kay Brother Zisheng na tanggalin ka. Ngayon, dalhan mo ako ng kape. Pumunta ka ba para magbayad dahil natakot? Sasabihin ko sa'yo, huli na ang lahat. Ikukwento ko ang lahat kay Brother Zisheng. Ang drama mo naman. Hindi ba tayo nagkasundo na susunduin kita? Bakit pumunta ka mag-isa? Nakakapagod. Zhuang Zisheng. Ngayon, ako na ang personal mong bodyguard. Personal? Anong iniisip mo? Brother Zisheng, nabuli ako ng isang katulong. Dapat mo akong ipagtanggol. Kanina lang, tinanong ko lang siya na magtimpla ng kape para sa akin at tumayo siya at sinaktan ako. Kung nandito sina uncle at aunt, siguradong ipagtatanggol nila ako. Brother Zisheng, ikaw pala. Ang galing ni Miss Ruan sa pagbaliktad ng katotohanan.
Naglakas loob kang umupo sa upuan ni Brother Zisheng? Patay ka na? Ruru. Simula ngayon, mainit na kape lang ang iinumin mo. Masama sa tiyan ang malamig na kape. Simula ngayon, ako na mismo ang magtimpla para sa'yo. Ikaw pala yung taong yun, Anru? Sino ang tinatawag mong tao? Kuya Zisheng? Humihingi ako ng tawad. Hindi siya. Ang humingi ng tawad. Pasensya na. Naalala ko nung bata pa siya. Gusto ka niya. 10 taon na ngayon. Wala ka pa bang nararamdaman? Ha? Langit ang nakakaalam. Mula pagkabata ay tinatanggihan ko na siya. Hindi ko siya nagustuhan. Ni minsan ay hindi ko seryosong tiningnan ang mukha niya. Pumunta siya sa kumpanya na inayos ng tatay ko. Tatay mo? Pinipilit niya akong magpakasal. Siya nga pala, Ruru. Pumunta ka sa bahay namin para sa hapunan ngayong gabi. Miss ka rin ng nanay ko? Napakabait ni tiya sa akin nung bata ako. Kaya dapat ko siyang puntahan. Sige. Pumayag si Ruru na umuwi, kasama ko para makilala ang mga magulang. Pagkatapos ang susunod na hakbang, dapat pa kaming kumuha ng lisensya. Tara na. Naka, Mang Meng, si Zisheng ay laging ganito mula noong bata pa siya. Iniiwasan niya ang mga babae at walang awa sa kanila. Siguro, maaring ipakilala ka ni Tia sa ibang binata. Sa tingin ko, ang sutil na yon ay gustong magrebelde. Siya ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Zhuang. Dahil umiiwas siya sa mga babae, kahit man lang magdala siya ng lalaki sa bahay para makita ko. Wala pa siyang naging kasintahan. Gusto ba niyang magwakas ang pamilyang Zhuang? Tito at Tia, paano kung ako muna ay makipag-engage? Kay Kuya Zisheng? Basta pumayag kayo, siguradong wala siyang sasabihin. Oy, bumalik si Zisheng. Sa wakas, naalala mong umuwi? Alis na ako. Zisheng, hindi ka ba makapag-usap ng maayos sa tatay mo? Ang matandang iyon, kailangan din niyang magsalita ng maayos sa akin. Zhuang Zisheng, paano ka nakikipag-usap sa mga nakatatanda? Magpakita ka ng respeto sa mga nakatatanda. Tito at tita, bumalik na ako. Tatay. Nanay. Bumalik na ako. Dahil wala ako sa tabi ni Zisheng noong bata pa siya. Lagi niya akong iginalit. Ilang taon na mula nung huli niya akong tawaging tatay. Ang ngayon, nakakagulat. Ang pamilyar na pakiramdam na ito. Ikaw si Ruru. Ruru, lumaki ka ng husto. Napakaganda mo. Inuwi ka ni Zisheng para sa hapunan nang hindi kami sinasabihan. Tita, sana gumawa pa ako ng mas maraming ulam. Ayos lang, tita. Sapat na ang mga ulam na ito. Halika, umupo ka. Umupo. Nagagalit pa si Zisheng? Kung tutuusin, 10 taon na silang hindi nagkita ni Ruru at kumilos pa rin si Ruru. Gaya noong bata pa sila, sinuntok siya dahil sa kanyang ugali. Medyo malamang na hindi siya masaya. Alam ko na. Si Kuya Zisheng ang presidente ng Zhuang Group, ang pinakamayamang tao sa bansa. Paano niya matitiis ang babaeng ito? Napaulit-ulit siyang iniinsulto? Hindi ako pinansin ni Ruru pagpasok pa lang ng bahay. Umupo at kumain. Sa tingin ko, hindi kailanman nag-date si Zisheng dahil hindi siya nakahanap ng isang taong makakapigil sa kanya. Isang asawang sunod-sunuran. Hindi. Yun ay dahil hinihintay niya si Ruru. Tita, tungkol sa sinabi ko kanina, Oh, ang bagay na ito ay nakadepende pa rin sa opinyon ni Zisheng. Tito,
Hindi ba lagi mong hinihiling, si Kuya Zisheng at ako? Makikinig sa iyong tiyahin. Dahil walang tumutulong sa akin, Kung gayon, ako na mismo ang haharap sa iyo. Gusto kitang mawala tulad noong 10 taon na ang nakalilipas. May problema ba sa kumpanya? Bakit ka nandito? Medyo may problema nga. Kamakailan, may bagong order si Shengi. Gusto ng kliyente na turuan ng leksyon ang isang babae. Bukod dito, gusto nilang pilitin siya na pumunta sa ibang bansa at mawala. Mr. Liu, tayo ay isang security group? Hindi gang... Nasabi ko na dati. Anumang order na lumalabag sa moralidad, kahit gaano kalaki ang alok ng kliyente, hindi natin tatanggapin. Boss, alam ko ang patakaran ng kumpanya. Gayunpaman, itong order na ito, medyo espesyal. Sino ang naglagay ng order? Ang pamilya Ruan. Ruan Meng. Sila... Para pilitin tayong tanggapin ang order. Ginamit pa ang pamilya Ruan para pilitan tayo. Ang Ruan Group ay maganda noong unang taon. Ngayon, ay isa ng sinasabing shell company at katulad ng Key Group. Natatakot ba tayo sa kanya? Hindi naman sa takot tayo sa kanya. Dahil lang, Kaya, ang babaeng gusto niyang turuan ng leksyon? Ay ako. Magkano ang alok? 2 milyon. Itaas sa 3 milyon? Tatanggapin natin. Pero, kailangan muna naming pumirma ng kontrata. Anumang kahihinatnan ay hindi namin responsibilidad. Oh, Sa baba, yung lalaking kausap mo kanina, sino siya? Kaibigan lang. Anong klaseng kaibigan? Ano bang dapat pag-usapan? Tungkol sa pagkakitaan. Ruru. Basta't pumayag ka lang, ang buong Zhuang Group ay sa iyo na. Hindi sa akin yon. Ang bagay na ganap nating kontrolado ng ating sarili at kinikilala ng mundo, ang tunay na pag-aari natin. Ang mga bagay na madaling makuha dahil sa katayuan is mariring madaling pawin. Tulad ng mana na iniwan sa akin ng aking ina, ibinigay ito ng aking ama kay An Mingzhu. Ang kakayahan lamang ng sarili ang hindi maaring alisin ng iba. Gusto kong gamitin ang aking kakayahan upang mabawi ang nararapat sa akin. Ruru. Wala kang pagbabago. Mas gusto kita. Nagbago ka. Paano ako nagbago? Naging mas reserbado ka. Ako ay lantarang mapangakit? Heto ang 1 milyon. Basta iwan mo si Zisheng at pumunta sa ibang bansa, may 1 pang milyon bilang bonus. 2 milyon ay sapat na para sa isang probinsyana tulad mo, mabuhay habang buhay. Heto ang 5 piso. Dalhin mo yan sa ospital para magparehistro at tingnan kung magagamot pa ang sira ng iyong utak. Ikaw, ito ang iyong huling pagkakataon? Ikaw na probinsya na. Hindi ako kikita ng 2 milyon sa buong buhay ko. Salamat sa kape. Waiter! Siya ang magbabayad. Gawin mo na ngayon. Ililipat ko agad ang deposito. Miss, hindi ka pa nagbabayad. Anru, Binigyan kita ng pagkakataon. Pinili mo ang mahirap na paraan. Ruan Meng, nakalimutan mo bang bodyguard din ako? aray! Ang mamaritod ay galing lahat sa Shengi, dinala sa mataas na halaga, ang pinakamahusay na mandirigma. Sila ang mga kampiyon mula sa lahat ng dako. Sa iyong mahihinang kakayahan, kaya mo ba silang harapin? Assistant Liu. Magaling ang mga tauhan mo. Ang huling bayad, ililipat ko ito sa iyo agad. Sa loob ng araw na ito,
piliting umalis siya sa bansa? Naiintindihan mo? Miss Ruan, dahil kumpirmadong tapos na ang misyon, kaya pumirma ka rito. At pagkatapos pumirma, yung kumpanya ay out sa adwal kahihinat na. Siguradong maingat ang Shingi. Kaya pala umabot kayo dito. Na-transfer ko na ang huling bayad. Kung gayon, Shengi, maraming salamat sa suporta, Miss Ruan. Alis na ako. Yun na siya. Boss. Wala na siya. Nakapirma na ang kontrata. Dahil gusto niyang ayusin ang mga bagay gamit ang pera, sa pagkakataong ito, hayaan siyang matuto ng leksyon gamit ang pera. Boss, paano kung ilantad niya na kinuha namin ang pera niya at hindi ginawa ang trabaho? Para gawin ang ganitong kahiyahiyang bagay, kailangan niyang maglakas loob na ilantad ito. Bukod dito, nagawa mo na nga ang isang bagay, pero nakatakas. Ako, Ang isang probinsyana. Gusto pa akong talunin? Nandito na ba si Miss Anne? Saan yun na ito? Tamad sa trabaho? Baka gusto nang mag-quit. Imposible. May nangyari siguro at hindi na siya babalik. Patay na siya. Tumahimik ka. Kamakailan si Boss Chuang ay sa wakas ay naging medyo makatao. Kung aalis si Miss Anne, Malamang lalo siyang mababaliw. Hindi. Kailangan kong hanapin si Miss Anne. Miss Ruan, nagkasala ba si Andrew sa'yo noong nakaraan at pinarusahan ni Boss Juang? Tama ba? Si Kuya Zisheng ay laging nagmamahal sa akin. Sinabi ko na sa'yo, naglakas loob si Andrew na saktan ka at ngayon walang nakakaalam kung saan siya namatay. narinig kong sinabi mo sa lahat na patay na ako. Narinig ko na sinabi mo sa lahat na patay na ako. Ah? Ikaw ay buhay? Paano nangyari ito? Malinaw kong nakita. Ano ang nakita? Wala. Kung maglakas loob kang sabihin kay Kuya Zisheng, patay ka. Diyos ko. Mr. Wan, binabantaan mo ba ako? Binabantaan mo ako ng pasalita at napakayabang? Magkano ang gusto mong pampatahimik na pera? 1,000,000. Pampatahimik na pera. Dagdag pa ang bayad sa kahapon na mental distress? Sige. Miss Ruan, napakadali nitong kumita ng pera mo. Pupunta ka kay Kuya Zisheng, tama ba? Tara na sabay. Puntong hininga, ayon sa karaniwang klisye sa mga teleserye, medyo mahuhulaan ko kung ano ang gagawin mo. Ah? Miss Anne, narito ako para makita si Kuya Zisheng para pag-usapan ng trabaho. Paano mo bilang personal na bodyguard ni Zisheng, basta-basta akong sasaktan? Ang galing mo umarte. Naisip mo na bang maging artista? Ngayon si Kuya Zisheng ay nag-uusap ng negosyo, kasama ang mga kasosyo ni Juang. Kapag lumabas sila, masisira ang reputasyon mo. Ang galing mong umarte. Naisip mo na bang maging artista? Ngayon si Kuya Zisheng ay nag-uusap ng negosyo, kasama ang ilang kasosyo ni Juang. Kapag lumabas sila, masisira ang reputasyon mo. Sinaktan mo ang sarili mo. Anong kinalaman ko doon? Eh ano ngayon? Walang surveillance dito. Ano ang sinabi mo? Ano ang ginagawa mo? Walang surveillance. Ah, Walang surveillance at ganyan ka pa rin kayabang. ikaw, Walang surveillance at naglalakas loob ka pang mam-blackmail sa akin. Kuya Zisheng, binugbog ako ni Andrew ng ganito. Kailangan mo akong ipagtanggol. Si Andrew ay personal kong bodyguard. Kung sinaktan ka niya, ibig sabihin may gagawin kang makakasakit sa akin. Buti na lang walang surveillance. Kung hindi nasa kulungan ka,
Tulad nung bata pa tayo. Pagkatapos mong umalis, si Zisheng ay pumupunta sa silid na ito araw-araw para tumingin-tingin. Hindi niya pinapayagang hawakan ng sino man ang silid na ito. Siya pa mismo ang nag-aalis ng alikabok. Itong bata, Oh, Ruru, may boyfriend ka ba? Anong tingin mo kay Zisheng? si Sheng, Anong tingin mo kay Zisheng? mahusay si Zisheng. Matalino at gwapo, may kakayahan. Ang problema lang masyado kaming magkakilala. Parang pamilya na rin. Ruru, itinuturing kitang anak. Kahit kanino ka mapunta, susuportahan ka ni tita. Salamat, tita. Zhuang Zisheng? Anong ginagawa mo riyan? Ano ang nasira? Nasira ang puso ko. Wala namang nagbago dito. Dahil sa tingin mo'y masyado tayong magkalapit, ibig sabihin gusto ni Ruru ang isang taong malayo. Alis na ako. Hindi nagbago ang luto ni tita. Ang bango. Nagluto ako ng ilang putahe na gusto mo. Huwag kang mahiya. Kumain ka pa. Salamat, tita. Nasaan si Zhuang Zisheng? Bakit hindi pa siya lumalabas? Naalala ko lang. Dumalaw ang pamilyang Ruan. Para pag-usapan kasama si Zisheng ang pakikipagtipan kay Ruan Meng. Sabi ni Zisheng pag-iisipan niya. Pakikipagtipan? Pakikipagtipan? Pagkatapos ng lahat, lumaki na si Zisheng. Kailangan nating isaalang-alang ang kanyang kinabukasan. Alam mo naman. Ruru, galit ka ba? Hindi. Paano ako magagalit? Kailangan ko lang siyang tulungang pag-isipan yon. Sabi ko sa'yo, gusto ni Ruru ang ating si Zisheng lang. Hindi niya ito napapansin mismo. Napagkamalan niyang pagmamahal ang pagmamahal ng pamilya. Mahal. Ang iyong taktika ng panunukso ay napakatalino. Siyempre, ano bang ginagawa ko? Nawalan ka ba ng memorya? Malinaw na itinuturing ko siyang pamilya, kahit na talaga siyang magpakasal. Bakit ako magagalit? Kayong dalawa, lumaki ng magkasama, mas malalim ang inyong ugnayan kaysa pamilya. Subukang punitin ang isa pang pahina. Sak, Lolo. Ngunit iba ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay may pangangailangan. May mga pagnanasa. Dalawang tao ang naaakit at lumalago ng magkasama. At walang puwang para sa ikatlong tao. Marahil, bago mo ito napagtanto, umibig ka na kay Zisheng. Kaya hindi mo matanggap ang kanyang pakikipagkasunduan. Anong ginagawa mo rito? Alam kong si Ruru ang tatawag sa akin para sa hapunan. Sa isang banda, hinahalikan mo ako at sinasabing gusto mo akong pakasalan, habang isinasaalang-alang mo pa rin ang kasal sa iba? At ngayon, naglakas loob ka pang maging ganito kalamig sa akin? Ruru, anong ginagawa mo? Hindi yan ang iniisip mo. Isinasaalang-alang mo pa rin ang kasal kay Ruan Meng? Hindi mo ba alam na may sama tayo ng loob? Hindi totoo yon. Kailan ko ba isinasaalang-alang ang kasal? Naglalaro ka sa magkabilang panig. Sino ako? Kami na nagkukunwari. Kung malaman ng anak natin mamaya, paano kung magalit siya? O paano kung mapilayan siya sa pagbugbog? Ano ang gagawin natin? Kung ito ay magpapalabas ng damdamin ni Ruru, si Zisheng ay masayang tatanggap ng 100 palo, gagawin niya iyon ng kusa. At saka, alam ni Ruru ang kanyang limitasyon, hindi niya siya sasaktan ng malubha.
Kung ako ang tatanungin mo, ito ang uri ng asawang dapat mong pakasalan, siya ay nagdadala ng swerte sa kanyang asawa. Oo, ikaw rin ay nagdadala ng swerte sa iyong asawa. Ruru, maaari mo bang ipaliwanag ng malinaw ang mga bagay bago ako saktan? Anong engagement? Anong usapan tungkol sa kasal? Ikaw lang ang mahal ko. Kanina, sinabi ni na tito at tita na ikakasal ka kay Ruan Meng. Ako si Zhuang Zisheng. Kung hindi ko mapapakasalan si Andrew sa buhay na ito, mas gugustuhin kong manatiling binata magpakilanman at mamatay na mag-isa. Nagsaselos ka ba kanina? Gusto mo ako? Sige, sige. Ano kung gayon? Di magpakasal tayo bukas. Ina, masyado kang mabilis. Pero, maaari kong pag-isipan na makipag-date muna sa iyo. Andrew, bumalik ka agad. May sasabihin ako. Pagod na bang mabuhay ang pamilyaan? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ang presidente ng Shengi Security ay sikat na misteryoso. Bukod sa hindi dumadalo sa anumang okasyon, hindi rin siya nakikipagkita sa mga kasosyo. Bakit kailangan mo siyang makita? Dahil lahat sa 2 bilyon na binanggit ni President Zhuang. Sobra ito. Ngayon ang pamilya Qi, hindi na kayang mag 1 billion. Maaari lang nating tingnan kung maaari nating mamalimos ng awa mula sa CEO ng Shengi. Gusto lang naming makita ng sulyap ang inyong presidente na nagbabago sa Shengi Group upang maging pinakamalaking grupo ng seguridad sa loob ng 1 taon. At talakayin din ang kooperasyon. Huwag kang mag-alala, Director New. Kailangan mo lang mag-set up ng koneksyon at agad naming aayusin ang iyong engagement kay Andrew. Kaya ito pala ang kagyat mong bagay na nabanggit. Ang malaking okasyon sa buhay ng kapatid ko. Hindi ba iyon mahalaga? Hindi ka na bumabata. Ang ginoong ito ay ang manager ng Shengi Security Group, si Niu Zhengzi. Shengi? Saang departamento siya manager? Ni hindi ko pa narinig ang pangalan na iyan. Nakikita ko na interesado rin si Miss Ann sa akin. Pagkatapos, susubukan kong kontakin ng president natin bukas upang ayusin ang ating usapin ng maaga. Yun ay magiging biyaya ni Andrew. Talaga? Swerte ko ba talaga? Anong ginagawa mo? May boyfriend ako. Ganun kalaking swerte? Bakit hindi niyo paghatian ng 3? May boyfriend siya? Ang isang babaeng taga-probinsya ay maaring magkaroon ng anong uri ng mabuting boyfriend. Marahil ay isang mababang empleyado lamang. Paano siya makukumpara kay Manager New? Itong suwail na anak. Huwag kang mag-alala, Manager New. Kahit kailangan naming gapusin siya, makukuha pa rin namin si Andrew. Kahit nakagapos dadahin sa'yo, walang makakasira sa ating malaking plano. Boss. Sino si Niu Zhengzi? Siya requester deputy manager ng isang palit na team. Isang maliit na manager lang, boss. Kilala mo siya? Ang pamilya An ay nagpaplanong ipakasal ako sa kanya. Sa tingin ko, baka dapat nating asikasuhin na lang ang pamilya An ng mabilis. Hindi na kailangan. Mas gusto ko pang panoorin silang sirain ang kanilang sarili. Ayusin na ang isang pagkikita para sa kanila. Andrew, ikaw nga pala. Alam mong nagkamali ka noong nakaraan, kaya pumunta ka sa Shengi para humingi ng tawad sa akin? Sa wakas ay na-realize mo, bilang iyong supervisor, mas magaling ako kaysa sa talunan mong nobyo, di ba? Magaling ka na. Ang ordinaryong tao na nabubuhay na tulad mo,
Sana'y tumalo na sa gusali. Matigas ka pa rin ang ulo. Hindi ka pumunta para sa akin. Sino ang hinahanap mo? Pumunta ako para makita ang iyong tiyahin. Tingnan mo. Ang iyong tiyahin ay kumikinang sa langit. Sa susunod na magkita tayo, pagsisisihan mo iyan. Ganon din sa'yo. Mas maaga mo akong pagsisisihan. Manager New, Ginamit ko lahat ng aking koneksyon, ngunit hindi pa rin ako nakakontak sa CEO. Ano na ang gagawin natin? isang supervisor talaga upang makuha ang palaging misteryosong CEO na pumayag na makipagkita sa atin. Manager, tiyak na pinahahalagahan ka ng CEO. Wala yon. Manager New, malaking tulong ito sa amin. Tiyak na makakahanap kami ng pagkakataon. Naipadala si Andrew sa iyo. Ang babaeng si Anru Ay naglalakas loob pa ring hamakin ako. Ngayon ay suportado na ako ng CEO ng Shengi. Kapag napangasawa ko siya, tuturuan ko siya ng leksyon. Assistant Liu. Manager New, gusto kang makita ng CEO. Baka naman talaga. Nagustuhan ng CEO ang aking talento. Nagbalak akong i-promote. Ang magandang araw ni New Jiangxi ay darating na sa wakas. Boss? Oras na para sa susunod nating meeting, di ba? Ikaw ang aming misteryosong CEO. Sa ekspresyon ni Manager New, talagang napaka-misteryoso. President An, pasensya na. Lahat ay isang misunderstanding. Pinilit ako ni Andesheng. Nagkamali ako, President An. Hindi ka naman mali. Ngayon mo lang na-realize, pagkatapos mong mangasar ng taong hindi mo dapat ginagalaw, at ngayon natatakot ka. Sinabi ko sa'yo na magsisisi ka sa pagkikita natin muli. President An, ako ay mali. President An, ako ay mali. President An. Boss? Naghihintay pa sina An Mingzhu at Shigo Face sa ibaba. Sabihin mo sa kanila na pinahahalagahan ko ang pamilya An at ang pamilya Ki, at taus-puso akong gustong makipagtulungan sa kanila. Gusto ng boss na gamitin ito para suyuin sila upang pilitin silang mag-alok ng 2 bilyon. Ang pamilya Ki ay nag-ipon ng pera mula sa kung saan-saan. Ang pinakamataas na kaya nilang maipon ay 500 milyon. Ang natitirang pera, tiyak na hahanap siya ng paraan para pagbayarin si An Mingzhu. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ng pamilya An ay pinamamahalaan ni An Mingzhu. Ang malaking utang ng pamilya An, gusto nilang makalikom ng 500 milyon. Hindi may iwasang gumamit sila ng illegal na paraan. Marunong ang boss. Dahil tumanggi silang ibigay sa akin ang mana ng aking ina, saka ko na lang sasakupin ang buong pamilyaan. Hindi ba ang presidente ay pumayag ng makipagkita? Pasensya na. Ang presidente Albera Hawa, iba pang inaasikaso. Gayunpaman, pinabili ako ng presidente na sabihin sa inyo na lagi siyang optimistiko tungkol sa pamilyaan at pamilya Ki and rational at per millimeter pig swingandas ay makikipagkaibigan sa lahat. Mukhang ang Anshi Group ay pinahahalagahan pa rin ang aming 2 pamilya. Gaofei, basta makalikom tayo ng 2 bilyon, naniniwala ako na sa hinaharap tayo ay tiyak na magkakaroon ng mas malaking pakinabang. Mingzhu, may maisip ka bang paraan? Sinabi ko na sa iyo noon, lahat ng liquid funds ng pamilya Ki ay nailagay na sa ibang proyekto. Ngayon, 500 milyon lang ang kaya naming ilabas. Tingnan mo, makakapag-ipon ka ba ng pera mula sa iyong panig? Sige, Mingzhu. Ayaw mong palampasin ang ganitong magandang oportunidad, tama ba? Sa anumang paraan, kailangan nating itaas ang pera. Kapag nailabas na natin ang pera, malawan natin kung paano mababawi mamaya at ibabalik ito, walang makakaalam. Sige. Lumabas kayo lahat. Tagapagligtas.
dumating ka na sa wakas. Si President Zhuang ay nag-aalboroto sa loob. Una, masyadong malamig ang kape. Pagkatapos ay masyadong mainit. Pagkatapos ay sobrang daming gatas. Gusto niya ng tsa. Pinagtataboy pa niya ang mga dokumento. Ano bang nangyari sa kanya ngayon? Nalaman niya ang tungkol kay New Zhengzi. At nag-aalboroto. Sinasabi ko na ang kasalukuyang teknolohiya sa prenatal care ay masyadong mahusay. Pinayagan kayong bumaha sa merkado. Kapag karaniwan kayong umiiling, hindi ba ang dalawa mong tainga hampasin ang sarili mong mukha? Sino ang nagkalkula ng permanenteng populasyon ng tourist town na 236,525 na tao? Yang 0.25 ba ang utak ninyo? Lilong. Ruru, okay ka lang ba? Tinakot ba kita? Bakit ka na naman nag-aalboroto? Nagkalat ang mga dokumento sa lahat ng dako. Hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol kay New Zhengzi dahil ito ay isang maliit na bagay. Nais kong lutasin ito ng mag-isa. Pinalayas ko na siya. Ruru, lagi kang napaka-independyente. Kaya pakiramdam ko hindi mo ako kailangan. Natatakot ako na iiwan mo ako anumang oras. Kaya lagi mo akong kailangan, okay? Ganyan dapat. Kita mo, kumalma siya. Miss Anne, ikaw ang aking bayani. Mr. Zhuang, ito ang 45-degree na green tea na may gatas, walang asukal. Bakit ka nagdadala ng tsa? Kailan ba ako uminom ng tsa? Gumawa ka ng mainit na kape, mababa ang asukal at may gatas. Gusto ni Ruru iyon. Oh, Bahala na. Ako na mismo ang pupunta. opo. Andrew, bakit ka nandito? Nagtatrabaho? Ano pa ba? Kaya pala hinahamak mo si New Zhengzi? Nagtatrabaho ka sa Zhuang's? Nagtatangka kang makakuha ng mayamang asawa dito? Ang mga tulad mo lang ay puno ng mga isipan tungkol sa pagnanakaw ng lalaki. Pero ako ay nandito para kunin ang kanilang trabaho. Huwag mong isipin na ikaw ay espesyal. Ikaw, isang simpleng clerk. Talagang akala mo ikaw ang boss? Tingnan mo. Hindi mo ba nakikita? Nagtatrabaho ka na parang alipin, pinag-uutusan lang. Pero ako ay nandito para pumirma ng kontrata kay Mr. Zhuang. Ito, ang pangunahing pagkakaiba natin. Isang probinsya na, ay isang perlas. Kaya nakaipon ka ng 2 bilyon para dalhin sa akin ang pera. Sa totoo lang, hindi lang si Mr. Zhuang ang espesyal sa akin, kundi pati ang presidente ng Shengyi Security ay gusto rin ako. Sino raw? Ang presidente ng Shengyi Group? Siya mismo ang nagsabi sa akin. Mula ngayon, gusto niyang magpatuloy na makipagtulungan sa akin. Maging sa Zhuang o Shengyi Group, ay isang bagay na di maabot ng tulad mong probinsyano sa isang buhay. Ikaw ay isang basura lamang. Pagdating sa pagiging narcissistic, aminin ko na hindi kita matutumbasan. Tama ka naman. Ikaw pala ang laging gusto ni Mr. Zhuang. Sa wakas ay napagtanto ko ang agwat sa pagitan natin. Ang tanga mong babae! Gusto ka ni Kuya Zisheng. Baliw ka ba? Sino ka ba sa akala mo? Ang lakas ng loob mo na itulak ako? Well, Mingzhu, itong si Miss Ruan ay kaibigan noong bata pa si Mr. Zhuang. Hindi baliw. Miss Ruan, itong si Mingzhu ay isang taong espesyal ang trato ni Mr. Zhuang. Huwag mong subukang hawakan siya. Ikaw ang sinasaktan ko. Ngayon kahit sino ay may lakas ng loob na lumapit at makipag-away sa akin para sa isang lalaki. Yusko, ang lakas ng loob mong saktan ako? Hindi ako sinaktan ng mga magulang ko. Hoy, tumigil kayo. Tigil. Kung kakamutin mo ang mukha niya, hindi na siya magugustuhan ni Mr. Zhuang. Isang demonyo. Si Miss Anne ay isang tunay na demonyo. Hindi ko sinabing hindi ka. Oh, hindi. Ibig sabihin hindi ko sinabing ikaw yon. Mr. Zhuang,
Ito ang 2 bilyon mula sa pamilya An at Chi. Ilagay mo sa mesa. So, Mr. Zhuang, ay kailan namin makikita ang mga kita? Miss Ann, bilang manager ng Ann Corporation, hindi ka ba gumagawa ng ebalwasyon bago mamuhunan? Kung sobrang sabi ka, sa mine seats, eh, hindi na natin kailangan makipagtulungan. Alisin mo ang card. Pasensya na, Mr. Zhuang. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Miss Ann, kung wala ka ng iba pang sasabihin, maaari ka nang umalis. Mr. Zhuang, gusto kitang imbitahang mag-isa sa hapunan. Nore, sa regalong ibinigay mo sa akin sa engagement banquet. Talagang nagustuhan ko ito. Hindi ko alam kung available ka. Hindi convenient. May banyo sa kumpanya? Ang malaking isda ay nakakagat na sa pain. Nag-aalala ka ba sa akin? Nagmamalasakit lang ako sa'yo. Alam ko rin kung bakit ka pinadala sa ibang bansa. At alam ko na nung una kang dumating, wala kang pera. Nagtatrabaho ng mahigit 12 ng part-time sa isang araw. Itinayo mo ang Shengyi mula sa wala hanggang sa kung ano ito ngayon. Ruru. Naawa ako sa iyo na nag-iisa, kaya galit ako sa pamilyang Ann. Naawa rin ako sa karanasan mo sa paglaki, kaya galit ako na hindi kita nakilala ng mas maaga. Chuang Zisheng, dapat kang matuwa na lumaki ako. At ngayon, kaya kong tumayo sa tabi mo. Si Kuya Zisheng ay akin lang. Ang kape na ito ay para kay Jijuang. Oh, Miss Ruan. Ibigay mo sa akin. Ako na ang magdadala sa loob. Sige, sige. Kuya Zisheng, may sasabihin ako sa'yo. Pinapangako ko, eto lang. At hindi na kita abalahin pa. Pinapangako ko, ito lang. At hindi na kita aabalahin muli. Lalabas muna ako. Ganun ba siya kalakas ang loob? Nahayaan akong makasama ang ibang babae. Kuya Zisheng, uminom ka ng kape. Ayaw ko, Ako mismo ang nagtimpla nito. kaya lalo kong hindi maiinom. Paano kung malason ako? Okay na ba ito ngayon? Kuya Zisheng, Gusto kong sabihin na mahal kita ng mahigit 10 taon. Hindi ako susuko. Kahit sino pa si Andrew or iba pa, walang makakapag-alis sa iyo sa akin. Kalahating oras na. Bakit hindi pa siya lumalabas? Isang lalaki at babae na mag-isa sa loob. Anong klaseng pag-iibigan ang ginagawa nila? Kalahating oras lang. Ang pagpasok ngayon ay magmumukha akong makitid ang pag-iisip? Nako, ang desisyon kong umalis kanina. Hindi ba ako magsisisi-sampal sa sarili ko ngayon? Tiyak na magiging mayabang si Zhuang Zisheng. Ruru, iligtas mo ako? Ruru, ibigay mo ang kamay mo? Balak mo bang gamitin ito? Para saktan ang sarili mo? Ruru, dinrug ako ni Ruan Meng. Nakikita ko. Ano ang gagawin natin?
3 opsyon. Una, ayon sa karaniwang plot ng teleserye, dapat munang maligo ng malamig. Pangalawa, karaniwan ito sa maraming nobela. Ang bida, para hindi mapahamak, ay kadalasang sumasaktan ng sarili upang manatiling gising. Ang unang 2 paraan ay parehong medyo delikado. Kaya iminumungkahi ko ang option 3, pumunta sa ospital. Ruru, talagang lalo kitang minamahal. Kung hindi ka satisfied, may ika-4 ako. Malaking ambag si Mingju sa angkanangan. Kapag magkatabi ang angkanang-an at angkanang Zhuang na naging isa sa mga nangungunang negosyante, hindi na natin kailangang sumipsip kaninuman. Walang kwenta kang basura. Ang lakas ng loob mong bumalik. Ate, ito ay tali ng aso na para sa iyo. Basta't isuot mo ito ng masunurin, ang pamilyang An ay magbibigay pa rin sa iyo ng pagkain. Naku, ate. Sabi ko, bakit ba hindi ka umuwi sa gabi? Kaya pala nagpaparagasa ka sa labas, ha? Hindi ka ba natatakot na makakuha ng maruming sakit? Ikaw na walang hiya, suwail na anak. Talagang pinahiya mo ako. Kung mayroon ka man lang kahit ikasampu ng kabutihan ni Mingju, hindi ka sana nagpababa ng ganyan. Paano siya maihahambing kay Mingju? Si Mingju ngayon ay presidente ng An Group. Bukod pa riyan, nakuha niya ang pabor ni CEO Zhuang at CEO Sheng Yi. Paano maihahambing ang isang manok sa isang phoenix? Tumawa ka ngayon. Kung gaano ka kalakas tumawa ngayon, lalong matindi ang pagbagsak mo mamaya. Maglalaro ako ng huling eksena kasama kayong lahat. Tatay, gusto kong mangutang ng pera Para saan mo kailangan ng pera? para magpatingin sa doktor. Wala ka namang talagang nagkasakit ng maruming sakit, di ba? Mingju, okay ka lang ba? May sakit ako. Tatay, anak mo ako. Huwag kang lalapit sa akin. Wala akong anak na katulad mo. Ang ibig mong sabihin ay gusto mong putulin ang ugnayan ng pamilya? Putulin. Ngayon na, nagkasakit ka ng maruming sakit sa labas. Dumating ka sa amin para manghingi ng pera para magamot? Baliw ka ba? Mula ngayon, kung mabuhay ka man o mamatay, ay wala nang kinalaman sa akin. Ako dapat ang magsabi niyan. Andrew, kung mabubuhay ka o mamamatay mula ngayon, wala na itong kinalaman sa akin. Huwag kang umiyak at bumalik pag nakita mong yumaman ng pamilyaan. Tara na, bilisan nating pumunta sa ospital. Para inumin ang PEP na gamot. kung mahawaan niya talaga si Mingju, Hinding-hindi ko siya patatawarin. Ang konting plasma ng dugo ay labis kang natakot? May sakit nga ako. Meron akong megalophobia. Natatakot sa 3 malalaking tanga na ito. May kondisyon din ako na kapag nakakakita ako ng makikinang na bagay, nangangati ang aking mga kamay. Kumpiskahin lahat. Presidente Zhuang, ang kooperasyon sa pagitan ng pamilyang Zhuang at Ruan ay malapit ng tuluyang wakasan. Upang pasayahin ang Zhuang Group, tinatapos ng mga kumpanya ang kooperasyon sa pamilyang Ruan. Ang pamilyang Ruan ay malapit ng mabangkarote. Sa mga nakaraang taon, ang pamilyang Ruan ng palihim ay nakagawa ng maraming maruruming gawain sa ilalim ng pangalan ng Zhuang Group. Ako'y nagbubulag-bulagan dahil sa matagal na pagkakaibigan ng ating mga pamilya at tinutulungan silang ayusin ang mga bagay. Sa pagkakataon nito, nilampasan na nila ang hangganan. Siya nga pala, si Miss Ruan ay naghihintay sa baba para sa iyo buong araw upang makita ka sa huling pagkakataon. Hindi. Mamaya ako makikipagkainan kay Ruru. Hindi pa ba bumabalik si Ruru? Si Miss Ann ay tila may kailangan, kaya umuwi na siya. Hahanapin ko siya. Andrew,
Kasalanan mo ang lahat. Sinira mo ang pamilyang Ruan. Papatayin kita. Ikaw na. Sa pananaw na ito, masyadong mabait sa akin si Ruru. Mahal na mahal niya ako. Tumawag na ako ng pulis. Tapos na ang usapin dito. Ngayon ay oras na upang malutas ang problema sa pagitan natin. Tingnan ko. Wala nang makikita. Itatago ko ito mamaya at ikukulong sa safe. Mahusay, anak ko. Sa wakas ay nakapag-asawa na. Oo, halos akala ko hindi natin makikita ang batang ito na mag-asawa. Salamat Ruru sa hindi pag-ayaw kay Zicheng. Ruru, dahil nakuha mo na ang marriage certificate, bilisan mo at bigyan mo kami ng apo na paglalaruan. Oh, ayaw mo. Tama, gusto rin naming magkaapo agad. Sa tingin ko masyado pang maaga. Ano sa tingin mo, Zicheng? Sa tingin ko may katwiran sina mom at dad. Pero gusto rin naming dalawa ni Ruru na mag-isa ng ilang sandali. Medyo masyadong mabilis. Dapat kang maging proactive ngayon. Maliligo ako. Wala bang interes si Ruru sa akin? Ngayong gabi ang gabi ng aming kasal. Zhuang Zisheng. Tulungan mo akong kumuha ng tuwalya. Kunin ko ba ang pula o ang pink? O ang itim? Hindi na, nahanap ko na. Talagang walang interes si Ruru sa akin. Hindi mo ba sinabi na ayaw mo ng anak? Ayaw ko ng anak pero hindi ko sinabing ayaw ko nang gawin niyon. Mingzhu, ang investment na pinag-usapan natin, may resulta na ba ngayon? Bakit wala talagang balita? Huwag kang mag-alala, Gofei. Ang investment na ginawa natin ay isang malaking proyekto. Mahabang proseso ito, huwag magmadali. Paano ako hindi magmamadali? Nasa pintuan na ng pamilya Qi ang mga maniningil. Pwede mo bang puntahan at tanungin si President Sheng Yi? Hindi ka ba pinapahalagahan ng presidente? Mukhang hindi maganda iyon. Paano kung isipin nila na pinipilit natin siya? Ano ang mali doon? Bakit ka sumisigaw sa akin? Ano? Mingzhu, masyado akong naging mainipin. Ang kumpanya ng pamilyaan ay nangangailangan din ng perang iyon para punan ng butas, di ba? Isipin mo, paano kung may makaalam? Mababang karote ang pamilyaan? Mapupunta ka sa bilangguan? Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Bakit hindi ako gustong makita ng CEO? Inanunsyo mo ba ako? Sinabi mo ba sa kanya kung sino ako? Pasensya na, miss. Hindi tumatanggap ng bisita ang CEO namin. Hindi ako makapaniwala, and Rue, nakabit ka talaga sa isang malaking tao.
Assistant Liu. Alam mo ba na si Andrew ay may sakit na iyon? Sa tingin ko, baliw ka. Assistant Liu. Ayaw mong malaman ng CEO na may babae kang inaalagaan na may sakit na venereal, di ba? Ano ang gusto mo? Andrew, pagkatapos umalis sa pamilyaan, mas lumala ka at ngayon hayag ka ng inaalagaan? Ikaw, Medyo hindi simetriko ang iyong mukha. Ngayon mas maganda na. hayaan mo akong makita ang CEO or papalabas ko ang video at sisirain ang reputasyon mo? Sa tingin mo ba ay pananatilihin ka ng CEO? Ano ang ginagawa mo? Tingnan ko kung meron kang asul na selyo para sa pagiging walang sakit. Ano ang ibig sabihin yon? Akala niya, baboy ka. Andrew? Andrew, pinilit mo ako. Madam, tulungan mo ako. Ruru, Nakita mo ang lahat? bakit hindi mo ako pina-PR? Ang mga netizen, mga walang utak na tanga sila. Sinisigawan ka lang online. Hindi ko kailangan makita. Alam ko na ang sinasabi nila. Sabi lang nila ay, inalagaan ako ni Liu Sheng at na nagkasakit ako dahil sa pakikipag-ibang babae, ATBP. Kailangan ng suporta. Ako ang sumusuporta sa'yo. Ano ba siyang tingin ni Liu Sheng sa kanyang sarili? May pera ba siya? Kaya ba niyang sustentuhan ka? Sige. Dahil handa si An Mingju na gumastos ng napakaraming pera para bumili ng trending searches at mga bot para siraan ako, kailangan nating tuparin ang kanyang hiling at makakuha ng libreng advertising. Eh ano ang balak mong gawin? Hayaan mo nang lumipad ang bala ng kaunti pa. Ang backlash mula kay An Mingju mamaya ay mas magiging matindi. Ngayon, maaari nating atakihin ang pamilyaan. Ano? And Mingzu, ginalabis mo ang pondo ng kumpanya? Ano siyang ginawa mo sa mga iyon? Nahihirapan ang kumpanya ngayon at kailangan nito ang perang ito. Kaya bakit hindi mo ito ibalik kaagad? Kalimutan mo na. Uunahin ko munang bayaran para sa iyo. Bayaran mo ako sa sandaling makuha mo ang pera. Ikaw, magkano ang kinuha mo? 500 milyon. 500 milyon? Nung kumuha tayo ng 2 bilyon kanina, para i-invest sa negosyo, si Gaofei ay kulang pa ng 500 milyon. Kaya, sabi ni Gaofei, babayaran niya ito sa sandaling makuha niya ang pera. Well, like the call no itay. Walang utang na loob na anak. Ikaw, walang utang na loob na anak. Dahil hindi mabibigay ng pamilya Ki ang pera. Dinaya mo ang pondo ng sarili mong kumpanya. Ngayon, hindi mo na kayang takpan ang perang ito. Ang kumpanya ay malapit ng mabangkarote. Sa simula, hindi dapat kita pinayagang mamahalan ng kumpanya. Magsalita ka ng maayos. Bakit mo hinahampas ang bata? Kung hindi talaga kaya, humingi ng tulong sa pamilya Ki. An Mingju. An Mingju, paano kung hanapin si CEO Shengyi? Ano ang resulta? Nasaan ang pera? Bitawan mo ako. Gaofei, manugang ang pamilya Ki. Kaya pa ba nilang maglabas ng 500 milyon? Basta't makaraos. Ang An. Besyus milyon. Saan ako kukuha ng 500 milyon? Ang pamilya Ki ay matagal ng bangkarote. Nag-ipon ako ng pera. Akala ko kapag nakipagsosyo sa'yo, gaganda ang sitwasyon. And hangkin, wala kahit isang sentimo. And hinahabol tayo ng mga pinagkakautangan. Paano naging ganito? Hindi ba dapat yumaman ng pamilyaan? Ibenta ng mga hawak na shares sa pinakamababang presyo ng mabilis. Tingnan kung may kukuha sa gusot na ito ng An. Besyus milyon. Iyon ay isang buong 500 milyon. Ang An ay na-acquire na ni Shengyi. Ngayon hindi lang shares ni tita, kundi ang lahat ng shares ng kumpanya ay bumalik na sa iyong mga kamay. Ruru. Nakuha ko ang buong pamilya An nang hindi gumastos ng kahit piso. Yan ang aking babae. Bakit hindi ka gumastos ng kahit piso?
Hindi ka ba gumastos ng 1 bilyon? Ang sayo ay akin. Akala ni Anderson na kayamanan ng peke. Malapit na, magsisisi siya ng husto. Saka natin gawin ito sa pulong ng mga shareholder para sa formal na pagkuha saan. Press Ann, talagang magaling ang anak mong babae. Pinamahalaan niya ang kumpanya nang wala pang buwan. Ibinigay ang kumpanya na pinaghirapan ng pamilya Ann sa loob ng maraming taon sa ibang tao. Kayong mga tiyuhin ay lahat kasapi ng pamilyaan. Noong nasa krisis ang kumpanya, bakit lahat kayo nagtago? Sumusunod lang kami sa utos ng CEO gamit ang iligal na paraan para mamuhunan sa Shengyi. Ngayon, ang buong kumpanya ay pag-aari ng Shengyi. Ikaw! Mga shareholder, mag-ingat kayo sa inyong mga salita. Ang CEO ng Shengya ay may gusto sa ating Mingzhu. Kaya ang pagkuha ng Shengyi ay maring hindi management. Mabilis umangat ang Shengyi, halos kapantay ng pinakamayaman, ang pamilya Zhuang. Anong uri ng babae ang gusto niya? Na hindi niya mahanap. Bakit niya gusto ang babaeng hiwalay na tulad mo? Akala mo ba ikaw ay si Wang Zhaojun o si Shisha? And Huang Xiaoman. Tigilan na ang pagtatalo. Darating na ang CEO. Sino ang akala mo ikaw? Na mangahas mong hiyain ako? Totoo o hindi? Ipapaputol kita ng CEO ngayon? Hindi na pag-aari ng anang kumpanya dahil nagsimula na ang pulong. Ayaw ko nang manatili. Assistant Liu, baliw ka ba? Sa isang seryosong sandali, dadalhin mo ang iyong karida sa meeting room. Sinasadya mo bang galitin ng CEO? Walang utang na loob na babae, lumabas ka ngayon. Hindi ito lugar para sa'yo. Tama, kung magagalit ang CEO, hindi namin iyon kayang panagutan. Natatakot ako na kapag umalis ako, hindi matutuloy ang pulong na ito. Anong ibig mong sabihin? Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo. Si Miss Andrew ay CEO ng Shengyi. Siya ang inyong magiging CEO. Paano naging posible yan? Si Ruru ang CEO ng Shengli. Mr. An, naputol na ang ugnayan natin? Kaya tawagin ninyo akong Presidente An. May naalala akong may nagsabi, ang CEO ng Shengyi ay mayamang sa sariling marahil nagdideliryo. Mahal na mga shareholder, ako si Anru. Pagkatapos kong kunin ang Anshi, ang pangunahing industriya ay mananatili. Ngunit ipinapangako ko na sa ilalim ng aking pamumuno, ang Anshi ay magkakaroon ng mas maraming oportunidad sa paglago. Siyempre, kung may sino man sa inyo ang gustong magbitiw, magbibigay ako ng nararapat na kabayaran. Presidente An, kayang dalhin ang Shengyi sa kasalukuyang estado. Anong dahilan para pagdudahan ka? Mananatili rin ako. Mananatili rin ako. Hindi ba kanina mo sinasabi na aalis ka kung hindi anang kumpanya? Alisin mo ang tubig sa utak mo. Ibuhos mo ang ilan. Paano si Presidente An ay hindi nagngangalang An? Para sa mga shareholder na mananatili, ang taon ng dividendo ay tataas ng 1 milyon bawat isa. Sige. Sa paghawak mo sa kumpanya ni Ruru ng ganito, babagsak ito sa bandang huli. Makinig ka kay tatay. Ilipat mo sa akin ang shares. At ako na ang mamahala para sa iyo. Sabihin mo sa akin kaninong payo ang dapat kong sundin? Kay tatay. Hoy! Ikaw, paano kang magmura? Guwardiya, itapon ang 3 ito na mga panggulo sa labas. Puta! Andrew, puta ka! Matagal mo na akong dinadaya. Walang utang na loob na anak. Paano kang magsalita ng ganyan sa kapatid mo? Ruru, tingnan mo. Ikaw pa rin ang mamahala sa kumpanya, pero ang equity ko... Ruru, ano ang sinusubukan mong gawin? Ruru. And Ru. Dalhin sila. Puta! Alice. Nasira? Lahat nasira. Ang pamilya An ay tapos na. Ang pamilya Qi ay tapos na rin. Kasalanan mo lahat ito. Kung hindi mo ako naakit,
Ikakasal na sana ako kay Andrew. Ang presidente ng isang listed company. Ki Gaofei, anong klaseng lalaki ang nananakit ng asawa? Ang pamilya Kimo ay bumagsak din, hindi ba? Oh, tama. Wala akong kakayahan. Pero hindi ba may kakayahan ang anak mo? Bukod dito, hindi ba gusto siya ni President Zhuang? Paano kung yan ang tinatawag mong anak na babae? Ubaran mo siya at tuksuhin. Baka makakuha ng deal. Ikaw? Oo, Mingzhu. Baka dapat kang pumunta kay Presidente Zhuang para humingi ng tulong. Nanay? Tatay? Ito lang ang pagkakataon para sa pamilya na bumangon. Sige, Presidente Zhuang, gusto ko ng pera. bakit? Isuot mo. Lumabas ka. Presidente Zhuang, Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Kung hindi, papatayin nila ako sa pambubugbog. Miss Anne, hindi ako tagapagligtas. Hindi ka nagtatrabaho ng mabuti, nangangarap ka ng mga lalaki, at nag-iisip na mababago ang iyong kapalaran ng walang pagsisikap. Walang makakapagligtas sa iyo. Ang mga taong tulad mo lang ay nahuhumaling sa pagnanakaw ng lalaki. Pero ako, ang layunin ay nakawin ng trabaho ng lalaki. Ano na ba ang magagawa ko ngayon? Dumating na ako sa puntong ito. Pakisamahan mo ako kahit isang beses lang. Hindi ako ang may huling desisyon. Yan Zhuangxi ay pinapatakbo na ng asawa ko. Balita na si Presidente Zhuang. Umiiwas sa babae, kaya ang asawa niya... Ay dapat pambihira. Presidente Zhuang, pahintulutan mo akong makilala si Ginang Zhuang. Baka handa siyang tulungan ako. Ang asawa ko ay talagang kahanga-hanga. Siya ay matalino at maganda. May kakayahan at malikhain. Malusog, mas mahusay sa akin sa lahat ng aspeto. Tama? Mahal? Totoo. Totoo. Dapat ko na iyon naisip. Sino pa kundi ikaw? Hindi naman siya nabaliw dahil sa iyo, di ba? Anong karapatan mo? Halata naman, pinalaki ako sa mayamang pamilya, isang layaw na tagapagmana. Bakit ako mas masahol pa sa'yo? Lumaki ako sa Walnut Village. Ang lolo ko ay magsasaka, pero may kakayahan siya. Ang kanyang trigo ang pinakamalaki sa nayon at pinakamahusay. Ang Mingzhu, natalo ka dahil hindi ka naghasik para sa sarili mo. Kaya natural na hindi mo makuha ang sarili mong bunga. Tungkol sa paglilipat ng ari-arian ko, bakit hindi ka tumawag ng pulis? Hindi mo ba ako galit? Ninakaw ko ang pagmamahal ni Itay. Kaya kayong mga tagalungsod, tinatawag itong pagmamahal? Hindi ko kailangan ng kagustuhan ng iba para patunayan ang sarili ko. Hindi kita galit, pero hindi rin kita gusto. Pasensya na, ate. Bakit ang dami mo pang sinasabi sa kanya? Nagsiselos ka sa isang babae? Basta ikaw, mainggit ako sa kahit ano. Ang gahaman mong bata. Inom ka pa ng suka. Pero ikaw ang pinakagusto ko. Mr. Chong, Miss Anne, sina Anderson at Joe Yue ay nasa baba. Nagkakagulo para makita si Miss Anne. Umalis kayo sa daan ko. Ang anak ko ay asawa ng pinakamayaman. Ako ang kanyang biyanan. Bakit mo ako haharangin?
Mr. Zhuang. Ruru, Mr. An? Sabi ko, tawagin ninyo akong President An. Ruru, ako ang tunay mong ama. Hindi ka naman ganyang kasama. Dahil lang dati kong pinalayaw si Mingzhu, ngayon hindi mo na kilala ang sarili mong ama. Oh, Ruru. Nung naligaw ka dati, araw-araw kang hinanap ng iyong ama. At sa wakis ay ibinalik ka niya. Matigas ang ulo mo at hindi mahilig mag-aral. Kaya ang iyong ama ay gumastos ng malaking pera para ipadala ka sa ibang bansa. Ngayong may pera ka na, bakit hindi mo kilala ang iyong ama? Ayos lang. Hindi ako kinikilala ni Ruru. Dahil ako, bilang kanyang ama, ay may nagawang mali. Tapos ka na ba? Anru, mula ngayon, mabuhay ka man o mamatay, ay wala nang kinalaman sa akin. huwag sa hinaharap makita ang pamilyang An na umuunlad. At pagkatapos ay umiyak at magmakaawa na makabalik. Liam ng pagtatakwil. Sa araw na pinirmahan mo ito, sinabi mo gamit ang sarili mong bibig na ang iyong pagkabuhay o kamatayan ay walang kinalaman sa akin. Mabilis na bumalik ang boomerang. Noong ibinalik ako ni Mr. An, 10 taong gulang ako. Inay, para hanapin ako. Nagkasakit dahil sa tinagong dalamhati at namatay na matagal na. Noong ipinadala mo ako sa ibang bansa sa edad na 11, walang kahit isang sentimo sa aking card. Nag-aral ako habang nagtatrabaho sa loob ng 9 na taon at lumaki ako sa kung ano ako ngayon ng mag-isa. Ipinanganak mo ako ngunit hindi mo pinalaki? Paano ka nagkakaroon ng mukha na kutsyain ako? Sabihin ako ay walang utang na loob. At sabihin hindi kita kinikilala? Huwag mo akong hanapin sa hinaharap. Ang makasama ka ay napakahiya. Inay,